pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. August 4, Monday. Kasama natin si Winer at saka si Direk. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyo lahat. Maya-maya nandiyan si paring Jonathan De La Cruz. Si paring Joel Laksamana ay sumugod po ng Bicol para, ewan ko ba, dahil bagsakan daw ang presyo ng palay. Ano ba yan? Winer, ano ba ginagawa nyo dyan? Sa Department... hindi ka pala taga nun sa Department of Agriculture. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo Facebook, YouTube. Kung maaari po, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA For The Box. Good morning ulit sa inyong lahat. Ito na po. Grabe. Nagalit na ang ating 3 cabinet members. Budget Secretary Pangandaman, Amena Pangandaman, Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, at saka si DevDep, napakahirap na may pronounce ng department, DevDep Secretary Arsenio Balisacan. Nagalit na po sila kasi bilang reaction daw doon sa SONA ng presidente, na binabakbakan ng presidente yung corruption diyan po sa flood control project. Doon pa lang flood control project pa lang to
Hindi pa to yung corruption na kabuong corruption. Alalahanin natin, mahigit 1 trillion ang inilaan para sa DPWH this year. Next year, halos ganun din. Nag-reaction na sila. Meron na sila reaction. Ayos na tayo. Eto na, paring Vener. Ang kanila reaction. Nag-meeting na po sila noong Friday. Sarap naman. Husay naman na reaction nun. Nagpakita na nga ng galit. Nagpakita na ng hindi magandang nangyayari sa atin yung presidente. Sa SONA pa mismo. At ang reaction nila ay mag-meeting. Ayan. May tawag pa doon sa meeting eh. The first Special Program Convergence Budgeting Steering Committee meeting. Ayan. Marami ako napanood na reaction eh doon sa marami pong kumalat na video messages pagkatapos nung SONA ng presidente kung saan niya nga pinahiya. Actually, ang mga pinahiya niya, yung mga senador tsaka yung mga congressman. Pero hindi naman nahihiya. Mahiya naman kayo. Ano ba mga reaction dyan? Ang sinasabi po, mukhang wala mangyayari. Karamihan eh. Okay? Isang reaction na nakita ko, sana hindi sinabi ng presidente, mahiya naman kayo. Dahil hindi naman talaga nahihiya yung mga tao dyan sa Kongreso. Hindi raw nahihiya dahil ilang taon na yan. Alam niyo po, 1.4 trillion pesos na nalaan dyan sa flood control project. Magmula noong nagsimula yan, naging nauso, na yan na ang panibagong paraan para magkaroon ng pork at ating mga mambabatas. 1.4 trillion. Para bang nawawala na ng pag-asa ang taong bayan. Kahit na sinabi na ng presidente, mahiya naman kayo at naging malaking balita yan, lahat ng pahayagan niya ng headlines, noong the next day, noong Martes. Parang nawawalan na rin ng pag-asa na baka walang mangyari. Halimbawa, ang reaction po dyan sa House, noong Makabayan Block na tinatawag, ay ang gusto sana nila, COA ang tumingin dito sa mga kalokohan na project dyan sa flood control. Ang sabi po nila, eto na rin yung point natin noon. Ang gusto po kasi ng presidente, magtayo ang DPWH ay ilista lahat ng flood control projects na palpak, na yan yung palpak, yung nagiba agad or what. Halimbawa, yung dike sa Nabotas, kababago-bago lang, yari na agad, Vener. Ha? Hindi ko alam kung anong ginamit na materialis dyan. Basta kababago-bago lang yan, hindi naman ganun kalakasan ng bagyo, hindi nga tayo tinamaan, hindi nga dito sa Metro Manila tinamaan, laglag yung dike. Diyan sa Nabotas. Yan po yung sinasabi. Baka naman palpak yan. Okay. Yung tulay daw doon sa Isabela, hanggang ngayon, ang sinasabi ng pinakamamahal ni Winer na DPWH, ang may kasalanan yung truck. Bakit ka dumadaan dyan? Sa tulay na yan. Boss, tulay yan di ba daanan yan? Sobrang bigat mo bakit kayo nagtayo ng tulay nang hindi kakayanin yung truck? Hindi ba ganyan yung argument? So hanggang ngayon, ang may kasalanan yung truck, hindi po yung gumawa ng tulay o yung design ng tulay, whatever. Okay? Sinasabi ng presidente yung palpak na project. Ito pa, yung mga hindi tinapos. Ibig sabihin, may mga nangyayari dyan. Ba't hindi natapos? Ang masakit doon, kung yung hindi natapos na yon
nailabas na yung pondo at hindi pa rin natapos yung project. Number 3, yung mga guni-guni lamang daw. Okay? Ang sinasabi po niyan, nitong tinatawag na Makabayan Block, ang DPWH sa problema Pagkatapos DPWH sa mag-iimbestiga, ano ba yun? Sabi ng Presidente kasi, gumawa ng listahan at ipapublish niya. Ilalabas niya sa publiko yung mga lahat ng listahan na yan na palpak, hindi natapos at guni-guni. Ano yun? Bahala na yung publiko humusga? Hindi po. Kailangan daw malaman yan at maaari siguro na sana makasuhan. Sana ka makasuhan. Ang reaksyon ng taong bayan, karamihan na nakita kong video at saka mga text, parang walang pag-asa na mayroong mangyayari dito kasi kung talagang tutuusin, kung may hiya pa yung mga tao dyan sa nangyayari, alalahanin nyo po, alalahanin nyo. Doon sa baha, nakakatawa nga itong sinasabi. Sinasabi ni Amena Pangandaman na we do not want a repeat of what happened during the past storms. Yun daw mga most areas in our country turned into swimming pools. And some cars ended up like submarines. Okay, natawa na ako doon. It caused inconvenience to our fellow Filipinos. Ma'am, hindi lang po inconvenience. 38 ang namatay. Yan ang sinasabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. 38 ang namatay. Malayo po sa inconvenience yun. Ang inconvenience siguro, nabasa yung sapatos mo dahil sa baha o pumasok sa bahay mo, kailangan mo maghugas, magbalde, linisin ang bahay. Yan po ang inconvenience. Yung 38 ang namatay, hindi na inconvenience yan. So ano reaction ng taong bayan dyan? Parang walang pag-asa. Hindi naman mangyayari. Why? Biro mo. The next day, kung ako sa DPWH at may nalalaman ako mga palpak na projects, nagsalita na agad ako tungkol dito sa mga projects na to. At umandar na agad yung gusto ng Presidente to publish a list na mga palpak na project ng mga guni-guni lamang at mga hindi natapos. Ibig sabihin, wala silang record. Hanggang ngayon, wala pang nilalabas. Ano naging reaction? Ay meeting! Napakasarap naman nun. Nag-meeting sila. At ano resulta ng meeting? Sinasabi po ni Budget Secretary Amena Pangandaman na umasa raw tayong mga tinatamaan nitong palpak na mga projects, mga hindi natapos, yung mga guni-guni lamang na project. Umasa raw tayo na magkakaroon ng sapat na pondo para sa mga flood control programs in the future. Paano yung 1.4 trillion? Uy! Pare, gustong-gusto ko na naman niya suot mo. Yes! Good morning. Good morning. Good morning. Ang traffic. Ang traffic? Diyan sa baba. Ayan. Elevator. And then, medyo kinakabahan ako doon sa reaction ng magigiting nating sekretary. Bakit? Ano sinasabi? Ang presidente, nanawagan, gumawa tayo ng listahan, ilabas natin yan, kumbaga, para makita ng taong bayan. Ano reaction nila? Nag-meeting nung Biyernes. Di ba? Ayos yun. Tapos, Basta, first Special Program Convergence Budgeting Steering Committee meeting.
First, yun So meron na palang special program, convergence budgeting. Dahil ayaw na raw maulit ni Secretary Pangandaman. Inconvenience daw yung baha. Hindi inconvenience yun. 38 nga namatay eh. Parusa yun. Kaya ba yung inconvenience sa parusa? Ilang pamilya po ang dislodge? Nasa evacuation center. Almost 25,000 families. Hindi inconvenience yan. Saka magkano nawala? Bilyon-bilyon. Yung mga wala sa evacuation center. Nakitira sa kanilang mga pamilya, mga kapatid or ibang pamilya. Hanggang ngayon. Mahigit 30,000 families. Hanggang ngayon, nasa labas pa yung mga Okay. yan. Napakahirap naman tawagin na inconvenience yan. Okay. Pag inconvenience ang tingin nyo sa ganyan, ano pa yung mga ano natin? Wala na. Wala na yan. Kaya pala, ang reaksyon nila, inconvenience lang to mag-meeting. Oo, yan. Ewan ko kung ano napagkaryarian sa meeting, parang Jonat. Baka they decided to hold another meeting. Yes, it is a meeting to produce other meetings. Ayun. Yan. Paano yan? Ang kailangan daw ng magmula daw ngayon, nangangako sila, wala nang imaginary. Guni-guni. Wala nang imaginary projects po. Nagkakaroon ng pondo. Ang ibig mo sabihin na for the past 3 Kaya years, inaamin niya. Meron. inaamin niya may mga wala na imaginary. raw ngayon. Mawawalan na. No more imaginary. Nako. Flood control projects. Ayan. Alam mo kasi paring Conrad, Gusto niya raw kasi maging visible, functional, and impactful. yan 3 3 years ka na dyan Ano ba nangyari? yung 3 agencies na yan, especially sa Department of Budget, may mga ano dyan nangyayari. Yung 3 agencies na yan, dyan nag-uumpisa yung mga plano, etc., etc. for the year. Approve ng NEDA. Approve. DepEd. Deb. Ano yan, Deb? DepEd. Sa lahat naman ng pangalan, Diyos nga. ko naman. Tapos, Hindi ba tayo nag-iingat dyan sa Oo nga. pagpili-pili ng mga... Deb. DepEd. Oh. Ano pa? Public Works and then budget. Kasi yung budget, maski na meron ng GAA, na ano Naiikot. naiikot. Oh my God. Nagkakaroon ng mga tinatawag nilang errata. Hindi, nangako na si Secretary. Well, mabuti naman. Ganon? Pero, Hindi nangyayari ba sa pangako? yung pangako kasi, nababali yan Gusto niya raw po ang funding sa flood control Hmm. ay visible, functional, and impactful. Galing. Galing. 3 years ka na dyan, kayo mo lang naisip yun. Ano to kaya reaction na to? Reaction daw to doon sa SONA. gusto mangyari ng presidente. Sa SONA. After 5 days, tsaka sila nag-react. Reaction nila, meeting. Tapos sabay nagpa-press conference. Pagkatapos ng meeting. Ay inaasahan sana, the next day, may lalabas na kahit kapirasong listahan. Ito mga project na to talagang palpak. Oo. Sa example ko ngayon, nabotas Kabago-bago. Bumigay. Ha? Ganun ba kalakas yung pare? Ganun ba kalakas yung... Daluyong. yung daluyong? Daluyong yan. Oh my God. Ang gusto raw po nilang mangyari ay magkaroon ng master plan. Ibig mo sabihin, wala dati? Gumawa na nga. Ang World Bank po, gumawa ng flood control master plan, well-funded, at tayo pa nga nagbayad, umutang tayo sa World Bank, noong pagkatapos ng Undoy, which was in 2009. Nangyari po yung Undoy, September 2009, di ba? Nangyari yan, at pagkatapos, nagkaroon tayo ng master plan. That was more than 15 years ago, yung master plan na yun. Actually, before that, Meron pa rin iba. O kasi, di ba nagkaroon in-update ng... nga yun update, ito updated na yan. Oo. Okay. So, ang nangyayari po ngayon, puro dadanan naman. Ay, statements. Ayan. Secretary Arsenio Balisacan called for a unified flood master plan.
Unified. Bakit hindi ba unified? Baka kanya-kanya city, may kanya-kanya. Akala ko ba Hindi meron? totoo. Metro Manila Flood Management Master Plan. Ang pumirma po niyan ay NEDA mismo at saka World Bank. Natapos yung study na yan noong 2012. At nag-implement. Nag-implement eh. Ha? Nag-implement. Kaya lang pira-piraso. Yun nga, San Miguel pa yung nag-dredge ng Pasig. Para isipin mo naman yun. After 2012, meron na palang master plan. Meron ba nangyari? May budget yun. May budget? Hindi yan master plan lang na plan. May budget yan. Okay. Ang first phase po niyan, dapat natapos na raw last year. According to the plan. Hindi ata nagalaw yan eh. Okay? As a matter of fact, kung natatanda mo, parang Conrad, one of the components was supposed to be the dredging of Laguna, di ba? Hindi nga nangyari yun. Kaya nga. Noong panahon ni Pinoy, kung yung kontrata na ginawa ni GMA to dredge the Laguna de Bai ay tinabla po. And yet, binayaran natin yun. Binayaran natin yun. Dahil na talo tayo sa arbitration. demandahan, Yes. sa arbitration. Kita mo yan? Sayang pa yung pera ni hindi na dredge. Siguro talaga naman kailangan natin yung Oh, dredging. yes. Number one na yan. Ang daming siltation sa ating laki sa ating river systems. Kung noon pong after the disaster, mas sabihin mo na lang, after the SONA, Yes. nakita natin ang DPWH nasa labas lahat kasi may araw na. At gumagalaw. Nandiyan na sa mga river systems, naguhukay na ng estero, baka ganahan tayo. Hanggang ngayon, 1 linggo na, may reaction na ba? No, actual na reaction po. Yung action, yung Nandyan yung equipment, yung galaw, tao, etc. nandyan lahat. Baka ganahan tayo, no? Sasabihin natin talagang bago na. Hindi, meeting ang ginawa meeting. Tapos, Meeting at saka turuan. ayan, at saka press conference. Press conference. Inuupakan nga ni Balisakan yung yan daw akap at saka yung maip. Pork barrel daw yan. Ngayon wala naintindihan yun. Dapat daw mapunta na lang sa flood control. Huwag na kayo magturuan. Huwag na Ayun. kayo magturuan. Ang dami sinisisi. Dahil sinisisi. Ano bang ginawa nyo? Hindi ba NEDA approve yung flood control? Hindi ba pwede mangulit ang NEDA? Hoy, ano ba nangyayari Pwede dyan? talaga. Pwede siya. Kasi taga-approve lang daw siya eh. Hindi pwede. Hindi ba? Ibig sabihin, pinabayaan mo na. Ah. Ganun, no? Last year, flood control projects po, 350 billion. Medyo malaki yun. 350? Tapos meron pa mga ibang agencies na mayroon din. na meron din. At meron din, Local governments. ayan, Meron local din local government. Kaya pala gusto nila master plan. Para yung mga local governments, maisali doon sa plano, yung kanilang mga, kumbaga mga project. Okay. Pwede ba yon pare? Ikunin na nga na ilagay sa master plan. Kumbaga, hindi ba may sariling yung LGU, may sariling kilos? Minsan, Kumbaga sana, yung kanilang mga projects, sinusunod yung master plan. yan. Sino ba nakakaalam sa master plan na yan? Di sila. Yung tatlo. Ba't hindi nyo ibigay? Ba't di nyo sabihin, ito ang master plan. Pag ikayo Ang tagal-tagal tumaliwas na dito pala niyan sa master plan na ito, 2012 pa yung master plan na yan pag gumagawa kayo ng sarili ninyong Kaya diskarte, nga ako, tanong ng tanong, may master plan ba? meron. Transportation, may master plan ba? Meron. Buong Pilipinas? Yes. Asaan? I-update nyo Ba't na. hindi natin i-discuss yan? At hindi dyan nakabase yung ating funding. Meron na naman ang presidente na mismo ang kumilos at siya po
sumali doon sa paglinis ng mga estero. Ayun. O, nakita nyo na? Si Presidente na mismo. Para lang magkaroon ng aksyon dahil nagsona siya. After the sona, wala tayong nakita sa DPWH and everything. Meron pong initiative nito ang MMDA. Nagpapakitang gilas, naglilinis ng estero at inimbitahan ng presidente. Mahigit 2 po yung estero na yan sa Metro Manila. So, ang presidente po, kumbaga, maybe out of frustration, parang Jonat, niyayakag niya tayo, ang public, sumali daw po tayo dyan sa paglilinis ng mga estero. Ano magagawa namin, Mr. President? Kailangan po dyan ng heavy equipment para i-dredge yan. Siguro ang participation ng public dyan, tumigil na tayong kakatapon ng basura. mga basura. Nag-ano daw dyan sa may pinagbuhatan. Yan dito sa Pasig. Diyan daw nagpunta ang presidente. At nagkaroon nga ng ng Photo op. Photo op, syempre nando si Manuel Bonoan. Ito yung Ito yung Si MMDA. ha? MMDA. Syempre kanilang project. Kanila yan Sila ang may flood control project Kasama po diyan DILG Secretary John Vic Remulla, MMDA Chairman Don Artes, DPWH Secretary Manuel Bunoan, Pasig City Mayor Vico Soto, Vice Mayor Robert Jaworski, and other hindi pala, wala na mapapel. Government official lang. To intensify efforts to clean and maintain drainage infrastructure in Metro Manila according to MMDA. Dapat doon nag-lecture si Presidente. Di ba kayo ang may budget dito? MMDA. Sinasama pa niyo ako dito para maglinis. At ngayon katatapos lang ng bahan ng ulan at lahat, saka tayo maglilinis. Yun na nga gusto ko sana makita. Lahat ng estero ay merong ginagawa. Sana the next day, ang dami pong kalsada, nagkaroon ng potholes and everything. Pagkatapos ng bagyo, nakita mo yung mga workers ng DPWH, MMDA, lahat. lahat nasa labas Local at gumagalaw. Mm. And then, masasabi natin talagang nagbago na. Hindi. Ang nangyari po, nung Friday meeting. Tapos nung weekend, yung maghuhukay na estero, pakitang tao. Sana maging consistent na yan. Okay. Pagkatapos ba ngayon, sana may naghuhukay ngayon. Tignan natin. Tignan natin kasi Sabado Ang dami estero niyan, may 20 yan Bawat isa niyan, dapat may naghuhukay na. Ngayon. Naglilinis, nagtatanggal ng basura. Water lily. Yan. Sana. 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC. Namumroblema doon. Sa Bicol. Sa Bicol. Pare, grabe. Mamaya pag-usapan natin yan kasi pinadala na naman ako ng press statement ng Federation of Free Farmers at talaga namang maiiyak ka sa kondisyon ng mga rice farmers. Okay? Mamaya po topic pa rin natin yan. Pero ngayon, sinasabi nga nito si Parin Jonathan, papunta si Presidente. 5 days state visit. Medyo mahaba yun. Maraming pwedeng pag-usapan dyan. Kasi at ang statement po na nanggagaling sa Malacanang, ang pag-uusapan daw yung bilateral cooperation. Panigurado yung bilateral na yan. Ibig sabihin trade. Trade yan. At saka yung mga international issues, regional issues. Ibig sabihin po niyan, South China Sea. Okay? Siyempre yung mga ganyang hindi naman lantarang sinasabi. ang mga basic lang yata ang pag-uusapan dyan, yung trade. Ano ba kailangan natin Rice. bilhin? Rice. Rice. Basically, Number 1. India. Rice. Ano pa? Medicines.
Ang dapat na tingnan natin ang India. Bakit may medicines naman tayo rito? Source ng napakaganda at saka cheap medicines, Ayun, India. cheap pala. Meron naman tayong medicine. Meron naman, yung rice, alam ko, kulang tayo. Pero sa medicine, meron tayo. Meron tayo. Saksakan lang ng mahal. Kaya lang, halimbawa, Pfizer Philippines at saka Pfizer India, ang Pfizer Philippines 100 pesos, Pfizer India 10 Ayun. pesos. Ayun. Lagot. Bakit hindi natin gawin yun? Iyan ang ating World Cup. Hindi ba tayo pwedeng bumili doon sa Pfizer doon nang parang sinampal mo yung Pfizer dito? Pwede. Kasi napakalakas sa labi nitong Oo, itong mga multinational local state, na Big Pharma. Lalo na nung panahon ni Original Chalex. Oo. Oo. 19 billion in one go. Ginastos. 19 Nagtayo billion nga ang pesos. PITC, di ba, si Paring Obet, Pagdanganan. Ah. Siya ang PITC Pharma. Aha. Ano nangyari kay Paring Obet? Tinanggal. Yun na. Okay. Ano naman ang pwede nating ibenta sa India? Maraming bagay po. Okay. Kamukha ng ano? Maraming bagay po. Well, hindi ko makita kung ano yung mga... Nagbumibili ba India rito sa atin? Meron din naman. Meron din naman. Ano? Siguro yung... hindi ko alam kasi hindi naman malakas ang export natin. Natin si Right? India, hindi nga. Well, even in other parts. Baka coffee. Pwede. Pero tea drinker yung... Tea drinkers India. ang mga yan. Sri Lanka, India. Coffee po, malakas tayo dyan eh. Okay. Coconut oil, meron din sila coconut. Meron sila. As a matter of fact, matatalo na tayo ng mga yan. Ng India? Sa coconut. Kaya nga 100 million ang gustong itanim ng presidente eh. Hindi ko lamang alam kung paano gagawin yun. Kung naitanim na nila. Or sinisimulan na. Nako, yun ang problema. To. Baka meeting din ang aabutin niya mga yan. Kasi hindi rin tayo pwede sa services. Malakas sila. Marami silang tao. Marami silang tao. Hindi rin tayo pwede. Baka metals. Metals, baka pwede. Minerals. Minerals, oh. Process. Malakas ang steel industry sa India. As a matter of fact, the richest person in India, nasa steel business. Yan din yung gumagawa ng pumasok na sa kotse. Okay. 5 days yan. Ang mas sa akin, tingin ko, the president is searching for new markets for our products. Kasi ang sinabi po, mukhang ngayon lumabas na yung 4 pa na ASEAN countries, 19% din ng tariff sa US. So wala tayong advantage. Sino-sino yan? Malaysia, Indonesia, Thailand. Kasama doon. Yan ang mga main competitors natin sa export market. Sa US. Pareho lang tayo ng tariff. Anong klaseng alay yan? Hindi ko maintindihan. Pareho na lang tayo ng tariff. Lumabas. Lumabas po after the deadline. Yan pala napagkayarian. Pare-pareho na lang kayo. Hindi ba lugi kaya tayo ron? Ang India, malaking ano rin natin yan for military. Military equipment. Pwede rin. Ngayon, Malakas sila. Malakas ang kanilang baka pwede tayo mag-usap kasama armaments sila. industry. Yes. Pwede natin pag-usapan. Yung sila mag-manufacture dito. Aha. Cotton daw ang ano. Ayun nga, hindi ko maintindihan. Meron pa ba tayong textile industry? Anak Cotton ng daw ang gusto ng mga sabi ito. ng DTI. Anak ko. Ano Anong gagawin natin sa cotton? Is DTI in touch with reality or what? I don't know. Walang maisip. Wala tayong Indian cotton. Basically, rice, military, and health. Yan ang pwede natin pag-usapan. Gamot. Rice, mga importante, yun ang rice. Assurance rice. Kasi meron po prediction, ang ating daw importation ng bigas this year ay aabot, lalagpas na ng 4 na milyon. Naku po. For the first time, lalagpas tayo ng 4 na milyong tonelada. Ng bigas. Oo. Sabi po yan ng DepDep. Ano ba to? DepDep. DepDep. Oo.
At yan, yan datos na yan, galing mismo sa Department of Agriculture. Talaga bang gusto talaga ng DepDev, umasa na lang tayo sa importation? Dahil daw po meron tayong production shortfall. Akala ko ba surplus? Nag-surplus nga. Nag-surplus tayo. I don't know kung sino paniniwala. Baka the rest of the year. Baka. Kasi hindi naman inaasikaso ng Department of Agriculture and therefore, If we expect na magkakaroon ng shortfall towards the end of the year. magkakaroon ng shortfall. Ay nako, paano yan? Paano tayo makakaahon dyan? Kaya si Presidente nagagamit para manghingi. Kaya magpunta dun sa to assure supply. Mm. Ito pare yung statement ng ng Federation of Free Farmers. Kailangan daw magkaroon ng aksyon para tumigil yung free fall ng price ng palay nationwide. Mhm. Ang gusto niya po immediate taasan ang taripa ng import tariff sa bigas. Mhm. Mahirap daw po yung hihintayin pa natin, gamukha na sinasabi, ng pinakamamahal ni Winer na Department of Agriculture na amendahan na yung Trice Tarification Law. Meron naman daw pwedeng gawin na immediately para hintayin pa natin yung Rice Tarification Law. Baka naging kalansay na lahat ng ating mga farmers. Mamamatay na po yung mga yan sa sobrang baba ng presyo ng palay. Sino may sabi niyan? Ang FFF. Ah, Ang price daw po umaabot as low as 8 pesos per kilo. Grabe. Ano ibig sabihin yan? Ang income po ng lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas, kung yan ang gagamitin na presyo ng palay, 8 pesos per kilo, babagsak daw po na mahigit 50 billion pesos. Yun yung kitang mawawala sa mga farmers. Hindi ba mamamatay ang mga yan? Pag ganun kalaking kita ang nawala. yun yung kitang mapupunta sa mga farmers ng ibang bayan. Kasi ini-import natin eh. We're helping the farmers of other countries. 50 billion. What a noble cause. Oh. Dapat 50 billion pesos. Yan. kawawa naman yung mga farmers doon eh. 50 billion po ang mapupunta raw doon. Yung kasi nga, doon sa bagsak ng presyo, ito dapat ang kikitain ng mga farmers dito sa atin. Sobrang bagsak ng presyo ng palay, Mag-i-import na tatapyasan tayo. mo yun na mahigit 50 billion. So mag-i-import na tayo. Saan kukunin ng mga farmers yung pera na yun? Sa mga 5-6. Hindi ko alam. Itong land bank, imbes na maasahan natin, ang gagawin po ng land bank, tutulong daw sa mga UP scholars, financial aid doon sa mga pumasa ng UP entrance test. Land bank. Land bank, huwag nyo na nga sikasuhin Yung mga, mga UP. bigay nyo na yan kay Anak nanto. Pumunta kayo sa agriculture. Yan Sino ba yung mga nakakapag-aral sa UP? Hindi ba may mga pera din yan? At saka meron Ba't sa inaasikaso nyo? meron nang umasikaso doon. Oo. Huwag na kayo sumali dyan. Libre matrikula na nga daw eh. So, Land Bank offers financial aid to 2026 UPCAT passers. Yung mga farmers, Land Bank. Wala. Ayon sa FFF, 50 billion ang mawawala. Ang plano kasi dyan, para masolusyon niyan, parin Jonat, amendahan daw yung rice tarification law. Tagal pa yun. Hindi naman. Mga 10 taon. Di ba? Okay. Magkakaroon ho ng break ang Congress. Diyan yung ipasok yan. Pag nagkaroon ng break ang Congress, Itaas yung tarif. taas yung tarif. Kung papayagan ni DepDep. Debdeb. Kasi siya nagdala dati siya nga nagre-recommend yan. Alam nyo po, binabayan taripa ng bigas. Nang nag-break. Kaya nagbahaan dito,
ng imported rice. At yan ang sinasabi nila na dahilan kung bakit bagsak ang presyo ng palay. Okay? Ang sabi ng FFF, Federation of Free Farmers, yung sinasabi nyo, Department of Agriculture, na kailangan amendahan na batas, yung batas na yan mismo ay pumapayag na nasa 35% ang taripa. Bakit hanggang ngayon nasa 15% pa din? Itaas nyo na lang. Balik kayo sa dati. Hindi daw pwede itaas kasi ang importation natin ng bigas ay aabot. Lalagpas ng 4 million metric tons this year. In other words, Nakaset na. gina-justify na nila Nakaset yung na. wag ibaba ang taripa. Patay tayo dyan. Patay ang mga farmers natin. Sino bang magtatanim sa susunod na taon? Aha. Aalis na sila diyan. Okay. Ang local production daw po natin ay ang estimate ng DibDib halos 13 million metric tons. Yan ang local production. Ang total demand daw po ay mahigit 15 million metric tons. And therefore, kailangan natin mag-import. Ng 4 million. Hindi naman namin sinasabing huwag mag-import eh. Ang sinasabi namin, taasan nyo yung tariff. Bakit nyo pinapabura? Ang sabi nila, parang yan ang naging solusyon para bumaba ang bigas. Hindi. Hindi po. Ang presyo. Kung bakit bumaba ang bigas? Dahil tumaas ang harvest, local. Therefore, ang solusyon, nandun sa local. Hindi doon sa importation. Dahil import tayo ng import, hindi naman bumaba yung presyo ng bigas. Tsaka, siyempre, medyo nag-ingat-ingat na rin yung mga traders. Kasi nagkaroon na po nung yung sabotage. Economic, No bail. Economic sabotage law. agricultural. In a way, ang sinasabi nila, nagkaroon ng yun. Konting Oo. Kumbaga, napilitan. Yung mga loko-lokong traders na yan. Teka muna, baka tayo madali rito. No bail yan. magiging example tayo dito. May example tayo. Yan po mga contribution doon sa pagbaba ng presyo ng bigas. Hindi naman po walang katibayan, study o whatever, na yung pagbaba ng taripa ay nakabuti sa atin. Bagkos, nakasama. Sumasama nga eh. Maski ang Department of Agriculture, yan ang sinasabi. Pero ang kanilang paraan, amendahan daw yung rice tarification law. Bakit hindi na lang sabihin, itaas na ulit natin yung tariff? Ang gusto kasi nila mangyari, kaya amendahan yung rice tarification law. Yung NFA. Yung NFA, makabili ng bigas sa farmers. Kumaga, lalabanan yung mga traders. Well and good. Pero kailangan pa rin pong itaas yung tariff. Kasi nagsasamantala itong mga traders na to and it's discouraging the local farmers. Hindi ba may pinapayagan naman yung tariff, pare? Halimbawa, yung WTO, pinapayagan naman yan eh. Lalong-lalo na kung mamamatay po yung mga local industry. Pinapayagan yan. Sa atin nakikita na natin, bagsak na ang presyo ng bigas. Wala po ibang dahilan kung bakit nasa 8 pesos lang ang presyo ng palay sa farm gate. Wala ibang dahilan niya kung hindi yung yung too much importation at mababang tariff. Take advantage ng mga traders yan. Tapos yung smuggling, siyempre kasama dyan. Kasi matay mo maisipin, bakit bumabagsak sa 8 pesos? Hindi ba tayo kumakain ng kanin? Kumakain pa rin tayo. Kulang nga eh. Yung harvest. Kung may shortage na ganyan ng harvest, dapat ang natural na mangyayari dyan, tumaas yung presyo. Hindi ba? Yan po yung law of supply and demand eh. Unless binahamon ng ibang... Ayun. Yan.
pinabaha mo yung importation. Kaya pinagigiitan nitong DepDep na lalagpas daw sa 4 million metric tons ang ating importasyon this year. Kaya maigi pa, wag nating galawin yung low tariff. Tama ba naman yan? Patay tayo rito, pare. Mabibigatan tayo dito pag ganyan. Ihirapan tayo pag ganyan mag-isip ang ating economic manager. Ayan, tataas pa ang fuel. Na naman, bukas. Ang mga farmers po gumagamit ng fuel, by the way. Siyempre. Lahat ng makinarya nila ngayon, lahat ng Gumagamit ng ginagamit nila, gumagamit na po ng fuel. pag nag-ano sila, So, hindi yung pagtaas-taas ng fuel, bukas daw. Hmm. Tataas na naman yan. Ang diesel, inaasahan, mahigit piso. Ang gaso, almost 2 pesos. Ang diesel, mahigit piso. Okay. Paggamit ng ano, paggamit Eh, nila syempre, ng makina. asahan nyo na, pare-pareho lang ang taas niya mga yan. Hmm. Okay. At walang ginagawa ang ating Bureau of Oil Industry Management. Management. Ang mga farmers, Dapat Bureau of Price Announcement yan. sa umpisa pa lang, gising pa lang yan, papunta pa lang sa bukid, magmumotor. Okay. Imbis na di gasolina. Isa na yun, gaso na. Yun. Gagamit ng ano, tracer or whatever. Or Yung pangararo. Pangararo. Yan. Yes. Another. Pandeliver Pandeliver. ng bigas. Okay, gagamit yan ng ano. Ngayon, yung di ba gumagamit din ng fuel yung milling? Oo, siyempre. Paano yan? Pero bakit daw po kailangan magtaas bukas? Okay? Kasi daw po may volatility in the international market involving trade deals between the US and Europe. Volatility. Hindi pa nga tumataas, nagre-react na, tumaas na ba ang presyo ng oil? Hindi pa po. Eh bakit tayo taas ng presyo ng fuel? Kasi may volatility. Justify na. Ang mahal pala niyang volatility na yan. Sino ba to? Saan ba nakakabili niyang saan ba nakakabili niyang volatility na yan? Para pababain natin. Hindi pa nga, boss, tumataas ang presyo ng langis. In the international market, inuunahan na natin. Why? Volatility. Meron daw delay sa interest rate cuts ng US. Yan. Yung uncertainty daw sa trade, yung mga negotiation sa US and other countries. Yan daw po ang dahilan kung bakit kailangan nila magtaas ng presyo ng fuel. Hindi dahil tumaas ang oil prices abroad? Hindi ba yun ang dahilan? Dapat yun lang ang dahilan, di ba? Para magtaas ka ng fuel price. May nakalimutan na naman kayo. Ano? Oh, dapat sinabi ninyo na continuing yung attacks ng Houthi. Ayun! Mali. Ang layo din. Dahil ilagay ninyo lahat na yan. Last week, yun na yung reason nila eh. Dapat huwag muna. Nagamit na Nagamit yun. nagamit na. Oh. Yung pong delivery daw ng oil, delikado. Delikado. Yan. Ito, Federal Reserve. Yan. At saka trade negotiations. Hindi pa nag Volatility. So, yan po ang mga problema natin. Tuwan-tuwa naman ako dito sa Department of Energy. Dahil ito ang hinaharap natin problema, ilang linggo ng tuloy-tuloy, taas ng taas ang fuel price. At wala silang sinasabi. Biglang nag-react doon sa ruling ng Supreme Court na, ano ba yung rule? Hindi, CA ba? Na-guilty raw itong si dating governor ng Palawan, Joel Reyes, at saka kanyang mga bataan doon sa Malampaya Fund. At ang reaksyon ng pinakamamahal ni Direk at ni Vener na Department of Energy ay that will encourage daw confidence.
Department of Energy, itong fuel muna, asikasuhin nyo. Layo Yung niyan. Yung mga confidence na ganyan. Layo niyan. Oo. Mahirap pong ilagay yan sa mga Equation. jeepneys. Saka sa equation mo. Sa Sa equation mo. Oo. Puro ganyan puro abstract ang mga naririnig natin na hindi po yung actual na magkakaroon ng benepisyo yung ating mga consumers. Confidence. Nakita nyo na. Kinasuhan na si Sino? si Governor Reyes. Ayos na. May confidence na. Ang layo, unang-una para ma-connect nyo yun. Magkakaroon na raw ng confidence sa paghanap ng gas. Dahil Kung magkaroon man ng confidence, ang resulta po noon, siguro 20, 30 years down the road. kasi Kung may mahanap. kung may mahanap. Ayan. Kung mga Kung ma-develop and everything. Ang layo sa bituka layo sa putukan mo. Hirap na ang mga tao dito sa baba. Ganyan pa yung reaction na nakukuha natin. Kaya hindi ako nagtataka, sumasakit ang ulo nitong si Bongbong, si Bibi. Tapos pagpunta sa India, Cotton daw. we wish him well. Sana magandang mangyayari doon sa India. Kaya lang may nabanggit ba na pwede natin i-export sa India? Wala Sa counterpart natin? Wala. Bilateral agreement lang. Wala. Kasi big producers din sila nung kailangan natin. Nung ina-export natin. Semiconductors, big producer yan. Yun ang number 1 natin. Coconut oil, big producer din sila. Services, yung mga IT, big malakas din sila. Malakas yan. So anong kailangan nila from us? I-export natin sa kanila yung Pfizer medicines. 100 pesos. Para Versus pahirapan natin yung mga tao doon. Ano nga pala? Minerals lang baka Yun na nga. Lugi tayo ron. Kung dapat ang trade, lagi nila sinasabi, mutually beneficial. Parehong makikinabang. Halimbawa, kailangan ng India ng minerals. mag-produce. Pero ang ibibigay natin doon, ang kamukha din yung ginagawa natin sa China, ore lang. Na raw. Nag-process sila dito. Gold is very, sa India, gold ang kanila. So, Malakas. pwede sila dito. May demand. May demand ang gold. Mineral. Pero malakas yung steel industry sa India. Pumunta na kayo dito. Makakalaban yan yung China. Pagdating sa steel industry. China, tsaka kailangan natin ng steel. Yan. Although meron local, yung Steel Asia, na thriving. Malaki na ngayon yan, steel. Pero marami tayong mga raw materials for steel. Kaya pwede sila dito pa. Pwede rin sila dito. Sana ganun. Ang kaso mo, sa steel industry kasi, hindi na sila nagpo-produce galing sa ore. Kasi the financiers, bangko, pension funds, lahat po ng nagpopondo ng mga industries, na nakasimangot na kapag galing sa ore kasi gumagamit ng coal. So wala na raw pong steel industry na gagawa niya. Karamihan ng steel making ngayon, pare, recycled recycled steel. Mga scrap. Scrap na. Ano yung Oy, ano yan? merong rito? Ano ba yan? Tsunami warning? Ano yan? 9 o'clock na raw ng umaga. Patawa-tawa to si Venere. Oo. Kala ko may tsunami na Yung pala, sinasabihan kami na kailangan na mag-time check. 9 o'clock ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Balik tayo. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Parang Joel, wag ka na magdadala naman ng mga pasalubong galing. Laing? Sabi. Pili. Pili. Ako. Laing. Hindi masarap yung pili, pare. Oo. Kasi madaling maubos Pag Tsaka bumili ka. malapit lang doon sa pinuntahan ni parang Joel, yung ginubatan longganisa. Sarap. Oo. Sabi sa akin.
Malapit lang daw, Ba't ginubatan. hindi ba tayo makapag-produce ng maramihang pili? Walang plantation yan. Walang plantation, backyard activity. Tapos, iniipon lang. May consolidators Kaya lang. hindi ganyan din ang ginawa sa macadamia sa Hawaii. Wala naman talagang plantation ng macadamia eh. Ang ginagawa nila, mga liit-liit, iniipon lang. Mm. Baka yung pwedeng gawin sa pili. Pwede In talaga. a big way. Basta meron Unique naman. na unique ang lasa niyang pili na yan eh. High Diba? value crop nga yan eh. Hindi, mayroon naman tayong bureau yan ng sa high value. Meron? Meron. Sa Department of Ba't hindi Agriculture. natin nararamdaman May kayo? undersecretary for high value crops. Meron? Meron. Ba't hindi natin nararamdaman? Halimbawa, Halimbawa, yung coffee, yan. sa yung contest po, Yung nanalo. yung nanalo dyan sa Cordillera. Mm. Hindi naman Department of Agriculture o yung bureau na sinasabi mo may pakananon eh. Sila. Yung mga Probinsya. taga nun, Mga probinsya lang. asan yung nagpo-promote niyang high value crop na yun? Yan ang dapat tinitignan. Ano yan? Kasi pwede yan eh. Tamad lang ba o corrupt? Di natin alam eh. Baka hindi baka nakakonsentrate sa iba. Na mga Anong iba? Anong iba yung dapat i-concentrate? Importation ng mga Starbucks. Kinakabahan ako pag ganyan na sinasabi mo eh. Baka Importation ng Starbucks coffee. Ayaw! Yan. Yan. Paano work Ang out lakas yan? natin mag-import ng coffee. Ang ah. lakas natin mag-import ng coffee. Yan ang sinasabi As natin. if wala tayong magandang kape Eh, rito. dami natin pwedeng gano'n. But hindi ma-encourage itong mga local na to, na coffee shops, bumili ng local. Nakalagay pa doon, pinagmamalaki pa. Colombia, The coffee from Brazil or Colombia, Ethiopia or whatever. Okay, bubuti na lang, walang coffee from Iceland. Kundi, magtataka na tayo. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka? Ang pinakamalakas po mag-export ng coffee sa buong mundo ay walang iba kundi Switzerland. Hmm. May kape ba ron? Wala. Wala po. Di sila nagtatanim ng kape. Wala. Processing sila. Nestle. Nestle. In the other words, yung mga kape galing dito sa atin. And yet, mas gusto pa natin yung kape nang gagaling doon sa Nestle. Dito lang galing sa atin yung kape nila. Di ba? Ang mas tinatakilik. Kasi ang lakas ng Nestle dito sa Pilipinas. Malakas. As a matter of fact, yan nga dapat ang inaano natin pagdating sa coffee. Gaganunin dapat natin sila. Sumali kayo dito. High value crops tayo. Wag lang kayong galing sa ano. Dito na kayo mag-process pati for export. Hindi ba pwedeng kasama yan sa programa? Pwede. High value crop yan eh. High value, no? Kape? High value crop. Yan. Pili. Ako, pili, paborito ko high talaga value yung crop pili. yan. Durian. Yan, mga high value Alam mo, crops. Malaysia, pare, talagang seryoso sila sa pag-promote ng Oo, durian. tsaka China ang number 1 market nila. And It has become, pag tourist ka, pumunta ka ng KL, isa sa mga dapat mong gawin, kumain ng durian eh. Oo. Parang Thailand, ganun din. Para bang napakahina natin, hindi natin kaya yung mga ganong klaseng campaign, promotion. Samantang magkakaiba yung variety ng durian. By the way, yung variety natin dyan na nakakain natin sa South, sa Mindanao, sinasabi po nila isa sa pinaka-mga special. One of the best. Hindi natin pinopromote. At saka hindi tayo nag-ano talaga ng good ways of working it out na planting, processing, etc., etc., presentation, pati nga kakao eh. Kakao. Isa pa. Oh, Pero at least yung Davao, Pero- on their own, yung mga taga-rumpo na private companies, no thanks to the Department of Agriculture again, sila po mismo sa sarili nila, they go out to promote, to campaign for the Davao. Nananalo na nga sila ng mga tsaka international ano sila, awards. And they are working with the cooperatives. Oo. Inaayos nila yung farmers, etc. Dalawa yan. Tatlo. Malagos. Sikwate, at saka yung Aureo. Oh. Mm. Pero yung private Private mga sector initiative yan. yun. Private sector initiative. Congratulations, Department of Agriculture. Pupunta sila pag nagkakaroon na ng mga presentation.
Ganda ng mga suot. Ganyan. Oh, ayan ha. Epal. Ay, Aray ko. Grabe naman yan. Meron palang ganun, Bureau of High Crop. meron. Oo. May undersecretary for high value USEC, crops. Yes, may USEC. USEC level yan. Kasi yan malakas dyan sa mga ganyan, yung high value crops. Thailand, Vietnam, and Taiwan. O, to a certain extent, Malaysia rin. Pero talo sila sa Thailand and Vietnam, yung mga high value crops. Kaya nga meron silang pati nga patis. Oh, talo na tayo. Talo sa tayo. patis. Bagoong. Yan. Shrimp paste, kung sabihin. Oh, shrimp paste. Tapos fish sauce, kung sabihin, yung patis. Yung patis. Nauna tayo sa lahat yan. Sa totoo lang. Nauna tayo. High value High crop value yan. crop yan. Okay. Ma-work out Yung na. ang bangus. Nauna rin tayo dyan ngayon. Uunahan na tayo Exclusive lang sa atin yung bangus eh. Akalain mo ang Taiwan ngayon. Doon tayo bumibili ng Oo. fingerlings. How sad. Mm. Galing nyo, Department of Agriculture. Tapos meron tayong senador ngayon na umeepal. Siya daw ang pag-asa Yan. ng ating agriculture. Yan. Yeah, it's natin yan. Enhance Ha? and modernize. Enhance and modernize. Enhance mong mukha mo. Department of Justice. Ito, paring Conrad. Meron na naman tayo na naman nangunguna, blue crab. Blue crab. Yan yung alimasag. Medyo ano yan. Alimasag. Hindi yan yung alimango. Hindi. Alimasag. At saka ito, Bira na ako makakita niya, parang Jonat. pero meron daw ngayon dyan sa area sa Negros Occidental. Alimasag Alimas, ayan ganyan. na. Nafa-farm na nila? Nafa-farm nila. Yung alimasag? Yes. So yan na naman. Oh, Meron akong dating sarap na sarap ako, yung tinatawag pong kurusan. Iba Yung pa yan. alimasag, kasi, na blue crab, yung parang may krus-krus na Yes. gano'n, kaya kurusan. Yan po yung kaniyang katangian. Mm. At nakakain ko lang yan pag nagpupunta ako ng Negros. Negros nga. Negros yan. Diyan. Kurusan. Sana nga maging successful. Baka na naman Uunahan na naman tayo. Sigurado naunahan na. naman tayo. Uunahan na naman Yun tayo. nga Thailand, ginaya yung prawns natin eh. Nadali pa tayo. Kasoy. Meron tayo dating kasoy. Ha? Kasoy. Santol. Ang Kita mo dami yung natin lalaki na ganun eh. santol Yan na. ang mga high value crops na wala sa ibang bayan eh. Na pwede natin work out. Teka muna, parang Jonat basahin ko lang itong message ng PCSO. Ay, oo nga pala. Alam nyo ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Good morning sa inyo lahat. Wala pang nananalo. Naku, ang laki na daw ng ng premyo ng isang game. Teka, hahanapin ko muna ha. Parin Jonat. Basta ang alam ko, napakalaki na eh. Million yan. Super million. Daan na. Mm. Okay. Bakit nawawala yung aking mga inano rito? Ginalaw niyo ba? Hindi pala. Hindi pala yan. Sabi po ng ay, naku, hindi ko na makita. Sorry. Basta malaki na ang premyo. Million. Oh, yung isang game. Okay. Ito pare, marami nagtatanong tungkol dito sa kaso ng mga nawawalang hindi po sila sa bungero eh. Mislabeled ng media eh. Yung mga nawawala po, mga empleyado ng may mga pasabong. Yung isabong. Meron silang mga empleyado, yan yung namamahala ng mga games. Betting stations. Oo. At Yung taga-bitaw, yung gano'n, yung po nasa cockpit mismo, na kung saan binibidyo at live stream, mapapanood. para Yan po yung mga nawawala at mahigit 30 daw yan, 34 ang huling bilang. Although sinasabi, 100 daw lahat yan. Pero
Siyempre, yung mga pamilya, 34 lang. 34 lang. Hinahanap ko pa yung ibang mga 66. Hindi pa. They're not coming forward. Totoo daw po, sinabi ni Secretary Boying Remulla ng DOJ na nag-file na po sila ng kaso against that person. Hindi niya sinasabing pangalan. Ano kaya yon? Bakit? Nag-file sila. Hindi niya sinasabi yung pangalan ni Charlie Ang. Atong Ang, which is alias din po yung Charlie Ang. Meron siya ibang pangalan na Chinese. Pero Atong Ang siya kilala. At nag-file na raw po ng murder. Yes. Grabe, murder. Detention pati. Kasama daw yung mga kasosyo. Okay. Murder, detention, at saka marami. Illegal detention. Illegal detention. So, patong-patong. 5 yata, 5 serious criminal charges. Maraming bali-balita kasi, pero medyo parang chismis eh. Na bago daw patayin niya, nagbobotohan pa eh. Yun, chismis yun. Chismis Mukhang yun. chismis. Walang, Pagpupatayan, wala na yun. secret siya mga yan. Kukunti lang nakakaalam dyan. Hindi mo nga i-discuss yan. Wala yan. Never mo i-discuss Ikaw na yan. lang mag-isa na. Sa yung mga chismis na ganyan, nakakasira pa yan sa kaso. Sa kaso. Di ba? Ang lakas na nga ng kampanya na pambanat eh. Ang lakas na yung Counter? Counter eh. Wow. May campaign. Kaya nga nauna pa yung reaction ni Mr. Charlie Ang. Kesa doon sa announcement ng DOJ, nauna pa yung reaction niya. He welcomes! Yan, mga ganun. Nauna pa. Napakalakas sa media. No? So, hindi kaya natatakot to si Boying Remulla? Baka Hindi. siya Mukhang madali ng media? Talagang tuloy-tuloy siya. Wala siyang... As far as is concerned, ito na yon. Hindi po pwedeng... Meron siyang statement tungkol sa ano eh. Hindi po pwedeng ang Estado ang magpapatalo. Sabi ni Dapat Remulla. may managot. Dapat. At yung mga... Totoo may nangyari pong patayan. hindi naman guni-guni yan eh. Oo. Totoo yun. Di ba? Nawawala. Andyan yung pamilya. Oo. Asan yung aming mga anak, asawa, kapatid? Yan ang mga sinasabi na. So, totoong may nawawala ang mga sabongero. At dahil sa tagal, ilang taon na yan, we can assume patay na. Totoo may nangyaring ganyan. Sino mananagot? Yan. Alangan naman yung mga tumataya. Hindi. Mga tumataya lang yun. Alangan naman yung kapwa nilang mga empleyado rin. Wala. Ang trato po ng Estado dito sa case na to, it's kumbaga, criminal syndicate. Yes, organized. Or criminal organization. Yes. Organized crime. Organized crime ito. Kasi yan lang po talaga ang pwedeng sagot kung ano nangyari sa mga yan. Victim ng organized crime. At saka, yung sinasabi ni Sec na ang makakakuha ng impormasyon, insider. Yes! Kayo, Walang iba. Wala nang iba. Kaya unique daw yung sitwasyon nitong kaso na to. Oo. For the first time, magkakaroon daw po ng testigo Na insider. na deep nandun sa top ng organisasyon na yan, ng organized At crime. alam ko ano nangyari. Oo. Kaya daw po medyo hanga siya dito kay Patidongan dahil kumbaga tinataya niya rin yung kanyang buhay. Pero alam mo pare, hindi ko maubos maisip, mahigit 30 papapatay mo. Isa! Dalawa siguro, baka dahil sa galit or whatever, no? Pero yung ganun, mass execution. Kaya nga may kasamang dun sa final, violation ng international humanitarian law. Hindi ba? May Meron kasamang yan. gano'n. Kumbaga po, massacre na yan eh. In effect. Ano yun? Anong pumasok sa isip ng isang tao para sabihin niya, kaya ko magpapatay ng 30? Mahigit.
At wala akong Na wala nang pakialam? Wala. Hindi ka ba matatakot, no? Isa nga matatakot ka na eh. yung palang mambugbog ka lang. Di Di ba? ba? Kasi usually sa sabungan ganun nangyayari. Bubugbugin eh. Yung nandadaya. Nandadaya, yung ganung klase. Bugbog tsaka ban. At saka hindi ka nakasama. Hindi ka na pwede rito. Hindi ka na pwede boy. rito. Doon ka sa ano? Doon ka na lang sa ano to? Ano sugal ba yan? Sa Beto, Monte. Beto. Beto. Caracruz ka na lang, Caracruz boy. ka dyan, huwag ka Hindi ka dito. pwede rito. Honesty. Ang number one Wala. dito sa laro na to. Yun daw isang kapatid. Ni Patidongan. Patidongan ay pinick up din ng pulis. Nakapagbigay ng mga salaysay tukol dito kasi siya mismo nakita niya, eyewitness siya doon sa pagpatay. Oh, nasa kanya nga yung ano eh. Binigay sa kanya yung ng police yung ATM. Siya yun eh. Yung nag-withdraw. Nag-withdraw. Nung namatay na Namatay. missing. So, pulis ang tumira? Police. Oh my God. Anong klaseng organisasyon yan? Nakakampi mo ang pulis. Anong klase? Hindi ko maisip to, pare, kung paano nangyari yan sa Pilipinas. Eh. Oo nga. Dati, muhing-muhi tayo sa mga... Mga ganyan. Operasyon. Hindi Ang ko alam paano. mga nababalitaan lang natin, yung mafia, at saka yung anong pangalan nun? Si Al Capone. Ayun. Yan, mga ganun eh. Pero ganun style lang Ganun na nangyari. style. Hindi ako magtataka sa drugs eh. Pwedeng, Kasi yung drugs talagang bakbakan bakbak. niya. Sindikato sa sindikato. Sila mismo, nagpapatayan sila. So, talagang, pero yung sugal, di ba? Ang tindi niya. Yun nga waiting, thriving eh. Oo. Wala namang... Wala namang patayan. Meron din dayaan. Pero wala pa. Bakit? Itong ganito eh. Umabot sa ganyan. Ano, Umabot sa ganito. Grabe. Tapos, ang matindi, after the fact, yung cover-up, Mas... hindi ba? Oo, yung cover-up mabigat. Sipin mo, 2017 nangyari ito. Hanggang ngayon. At saka may 30 po yun nung pinatay, nung nawawala. At ang tindi ng cover-up. Lahat ng media tumahimik. Ano ba yan? Oo. Hanggang ngayon, meron na namang attempt. Continuing campaign. To discredit the state. Lalo-lalo na po si Secretary Boying Remulla. Ewan ko, tutuloyan sila nito. Wala. Wala nang awat to eh. Walang awat. Sa tingin ko lang. Ano na po eh, nasa sukdulan na eh. Hindi na pwede yan na patagalin mo. Pero may epekto ba parang Jonat sa tingin mo yung wala raw nakitang DNA do sa... Ano rin yun? Sa Part of the campaign yan. Kasi yung sinasabi ni Hindi daw totoo eh. Papapadala pa raw sa Japan eh. Kaya nga, yun ang sinasabi ni Secretary Remulla. Yan, gumagawa kayo ng sarili niyong kwento. Aray ko. May mga kwento eh. Gumagawa ng kwento eh. Ang tawag ni parang Joel Dia Ops. Umabot hanggang doon sa DNA. Isipin mo, nakapagbigay sila ng statement tungkol doon. Hindi pa tapos. Wala raw DNA. Hindi pa tapos. Kaya ngayon, ang pinag-usapan yata nila Secretary Remulla, iisa na lang ang panggagalingan ng news pagdating sa Bungero. Hindi, yung news na yun galing sa PNP. Kaya nga, magmula ngayon, DOJ na lang. DOJ lang. Kasi daw, nagkaroon na ng contamination. Ayan. Sabi yan ng PNP spokes, Jean Fajardo. Yan. Bakit nagsasalita? Oo nga eh. Alam mo kasi may mga pulis na involved dyan eh. Yes. Ang sabi nila, pulis ang pumatay. Sila yung trigger. So, kumbaga, under the payroll sila nung crime syndicate. So, hindi ka magtataka nung aftermath, nung pagkatapos doon, Cover up. massive cover up ng PNP. Na sa nagkataon naman, di ba? Na kinampihan ng media yung mga PNP. Okay? So, pero hindi. Kung sakaling may makita ba na DNA o walang makita DNA,
Importante ba yun sa kaso na phenyl? Kaya nga missing tinago. Halimbawa yung katawan ni Hoffa, Wala na hanggang ngayon. wala naman. Pero may nagkaroon May na. nagkaso. Nagkaso. It It, helps but it's not the main. it's not the main. As long as the witnesses, you have witnesses that can corroborate the original story. Meron pa po isang development naman. Yun daw total ban sa parking sa Metro Manila. Okay? Si ano naman to, John Vic Remulla. Lulupit ito magkapatid na to, tatapang talaga naman pong problema natin. Yung mga nakaharang na sasakyan. Sa lahat na lamang ng karsada ng Pilipinas. Pati yung mga pinakamaliliit, nagdo-double parking. Di mo matagal na natin sinasabi yung paring Conrad. Pwede naman magkaroon dyan sa kalye. Pero mas mabuti kung meron kayong parking buildings. Bakit hindi nga? Bakit hindi pwedeng ganun? Meron ako nakita, isa dito sa... Alam mo yung Kalayaan? Yung dating palengke, nasa gitna ng kalsada. Di ba? Tinanggal yon. Di ba? Palengke, nasa gitna. Tinanggal. So, hanggang ngayon problema yan. Ang dami sasakyan nakapark sa gilid. Merong isang bakanting lote. Okay? Ginawa niya, nilagyan ng gravel, tapos may mga nakapark doon. Ang daming ganyang bakanting lote na hindi naman ginagamit. All over. Makikita. At saka, Mentras tanto, hanggat walang parking building, yung mga bakanting lote na ganyan, gamitin na lang muna. Doon na lang mag-parking. Kikita pa kayo, barangay. Hindi ba? Oo. Total ngayon, kumikita na actually kayo sa double parking Ang proposal po nitong si Interior Secretary John Vic Remulla, alas 5 ng umaga, madaling araw, hanggang alas 10 ng gabi, bawal talaga, absolutely all day-long street parking, bawal po. Ang proposal ng MMDA, mas magaang. From, during the rush hour lang. 7 a.m. to 10 a.m., bawal ang parking. The rest of the day, pwede. Tapos, babalik na naman ng 5 p.m. to 8 p.m. Ganito po ang nangyayari dyan. Halimbawa, CBD. Kamukha ng Makati. Kumikita yung City Hall. Diyan sa parking na yan. Parking. Nasa kalsada lahat. Ang dami na ng parking building dyan. Bakit may parking pa sa kalsada? Okay? Ngayon, alam mo ba, sobrang traffic last week? Sobra-sobra talaga. Lahat-lahat. All over the place yun. At walang dahilan. Umuulan ba? Hindi. Hindi po. Meron bang parada? Wala. Rin. It's just the volume. Yung volume na yan, pag meron daw isang lane na hindi mo magamit, Ayun talaga magkakaipon-ipon yan. At yung lane na yon devoted to parking. Asahan nyo po kasi, because of the main roads, talagang puno-puno, dapat gamit na rin yung mga Alternate roads. side roads. Yung mga alternate na yun Ay, nando po nakapark yung mga sasakyan Wala na yun. Ang notorious dyan, Makati. So, ibabawal na yun kung masusunod si Boying? Mandaluyong, mga yan. Yan, Kasi notorious mga yun. central business. Maski Quezon City. Quezon City. Quezon City, malupit yan. Hindi lang sa kalsada nakapark. Pati yung sidewalk. Pati ngayon ginawa na, di ba, nag-expand yung mga kalye-kalye para lang magkaroon sana ng mas maluwang na ginawang parking Di ba? Ganon ginawa. Di ba? Yung pinaliwag. Yung pinaliwang na kalye. Nagdagdag ng one lane. Parking yon. Bago semento yun and Oo. everything. Yeah. Ginastosan natin yan. Ginawa parking. Parking. Di ba ayos? At least may parking na sila. Anak ng wete. Kasi pinag-sisemento po yung mga yan. Meron pang poste, meron pang puno. Oo. Maski na meron, nilagyan na rin. Ay, hindi ba napaka-stupid nun?
Hindi naman magagamit yan. May puno, may poste. Ba't nyo sinimentohan? Ay, parking. Para gawin Oo, parking. Galing. parking, oo. Ganon. Ngayon, meron po mga lawyers group, ang sinasabi nila, wala nang oras. Wag na yung schedule. Absolute total ban 24/7. Walang magparking sa kalye. Hindi ba na maganda ata yun? Oo, dapat, bakit hindi natin Times like this po kasi talagang desperate eh. May kotse nga kayo. Convenient sa inyo yung kotse. Paano naman yung mga namamasahe lang? At saka, kayo rin, wala kayong parking, nakaparking kayo sa kalye. Patay. Yung Mga side roads na yan, dapat dinadaanan din po yan ng bus eh. Oh. Sa ibang bayan, lahat ng kalye, dinadaanan ng bus. Sa atin, ang public transport, nasa main road lang. Paano ka pupunta sa main road? Kaya nauso ang tricycle. Hindi, tsaka ganito ang nangyayari dito ngayon. Sa EDSA, dahil sa punong-puno na rin yan, yung mga bus, lalo na mga provincial buses, hindi na pwede sa EDSA. So doon sila sa Side roads. Side roads. Side roads parking. Patay Bus sila. yun. Lalong traffic. Lalong traffic yun. Kaya ayaw dumaan din ng mga private vehicles sa side roads. Dahil natatakot sila maipit. Oras na naipit ka doon. Maipit ka talaga doon. Why? Dahil po nakapark yung mga sasakyan sa kalsada. Maski nga sa ordinaryong neighborhood, pinanggagalingan na away yung Parking street na yan. parking na yan. Nagkakasaksakan dyan. Oo. Lalo na kung nakainom na. At mapapag-usapan niyang, bakit mo pinaparada yung sasakyan mo sa tapat ng bahay ko? Yan. Yan. Para bang kanya yung tapat ng bahay na kalye? Hindi naman. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. WIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Expanded number coding scheme muling ipinatupad. Detalye mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Muling ipinatupad ng Metropolitan Manila Development Authority ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o number coding scheme simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes maliban na lamang kung holiday. Ayon sa MMDA, ipinagbabawal na bumiyahe ang mga sasakyan sa Metro Manila batay sa huling numero na plaka mula Lunes 1 at 2, Martes 3 at 4, Miyerkules 5 at 6, Huwebes 7 at 8, Biyernes 9 at 0. Pinapayagan namang bumiyahe ang mga sakop ng coding tuwing window hours mula alas 10:01 ng umaga hanggang alas 4:59 ng hapon at alas 8:01 ng gabi hanggang alas 6:59 ng umaga kinabukasan. Exempted sa coding ang mga pampublikong sasakyan, TNVS, motorsiklo, truck ng basura, sasakyang panggobyerno, truck ng langis, media vehicles, bumbero, ambulansya at mga sasakyang may dalang perishable o essential goods. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, magbibigay o panukalang magbibigay ng hazard pay sa mga public prosecutors sa mga piskal na nalalagay sa panganib ang buhay muling inihain sa Kamara. Detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Muling inihain ni House Speaker Martin Romualdez ang panukalang magbibigay ng hazard pay sa mga public prosecutors o mga piskal na nalalagay sa panganib ang buhay dahil sa kanilang pagganap sa tungkulin. Sa House Bill 2664, ipinanukala ang 5,000 piso na buwan ng hazard pay para sa mga piskal na humahawak ng delikado at sensitibong kaso na may kaugnayan sa terorismo, iligal na droga,
katiwalian, money laundering at iba pang high-risk offenses. Binigyan din ni Speaker Romualdez na isang abogado at kasalukuyang Pangulo ng Philippine Constitution Association ang mahalagang papel ng mga pampublikong piskal sa pagpapatibay ng rule of law at pagbibigay ng proteksyon sa mamamayan kasabay ng pagtukoy sa seryosong banta sa buhay na kinakaharap ng mga ito, kabilang na ang dumaraming bilang ng mga pag-atake sa mga nakalipas na taon. Kasama ni Speaker Romualdez sa pagsusulong ng panukala bilang mga co-authors, sina Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez at Representative Jude Asidre. Ginawa ang hakbang, bunsod na rin na madalas na nagiging target ng banta ang mga piskal kung saan ay hindi bababa sa 13 ang napatay habang ginagampanan ng kanilang tungkulin. Magiging sakop ng panukala ang mga piskal mula National Prosecution Service ng Department of Justice na naitalaga sa mga high-risk area. Ang nasabing hazard pay ay hindi papatawa ng buwis at hindi makakaapekto sa anumang umiiral na benepisyo. Inaatasan rin ng panukala ang DOJ at DBM na bumalangkas na implementing rules sa loob ng 60 araw matapos itong maisabatas. Kumpiyansa naman ng lider ng Kamara na makakakuha ng malawak na suporta mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang muling paghahain ng bersyon ng panukala upang ito ay maging ganap na batas. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Darryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tayo, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksama. Wala pa. Wala. Si parin Joel na naghahanda ng laing. Tsaka pili. Saka Sana may pili. dalang pili, ano? Pili. Oo. Mahirap palang No? Type nyo pili, direct. Mahirap palang mahirap. Makapili. Ayaw nyo? Wag yung makapili. Wag. Mahirap palang magluto ng laing, Mahirap. 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 Tayo yung Pero kailangan napakasarap niya. Pero masarap. Ginulay na, ano yan dahon po yan ng gabi. Gabi. Masarap. Pero, kung hindi marunong ang nagluluto, Makati. Oo. Makati sa dila. Hindi Yung mga makakati ang dila. iba yan. Iba naman yun. Mga chismoso yan. Marites ang dating. Nagmamarites yun. Nagmamarites. Tuwa ako doon sa report ni Jen Patrolle. Mm. Yung expanded daw. Na Unified Vehicle Reduction. As if it can do something para ma-reduce ang ating... Pare, bakit ganun ang mga measures? To solve a monstrous problem, ang mga measures natin, yung mga- napakakaperanggot. Hindi, yun yung sinasabi mo. Kasi yung sinasabi nilang Unified Vehicle Reduction Program na yan, paring Conrad. Di ba? Every year, ganyan ang palagi natin. Yung bang, Solusyon natin. oo, yung Einstein theory. 40 years ago na po yan Yung Unified Vehicle Reduction. Panahon pa ni Orbos in the Department of Transportation. Noon nauso yan. Dati nga, ano yan Number code. Odd even lang Odd even. Oh. Odd even. Ngayon, number. Ngayon, number coding na. Bibili ako ng marami. Kung ano-ano. Ang naging dahilan po yan, pinag-aralan na yan ng UP. Meron ginawa study ang UP. Yang scheme na yan, coding scheme, number coding scheme. Kumbaga, vehicle reduction scheme. Ay hindi po gumana. Walang nangyari. Bagkos, nagpalala pa. Sa traffic. Kasi, yung mga may pera, Bibili. bumili lang ng kotse. Additional. So, kung kailangan na halimbawa yung isang kotse, bawal, naging 2 kotse. Dalawa na yung bawal. Sa araw na yon, nahirati na gumamit ng 2 kotse, bumili pa ng another 2 cars. Ayun, patay. So, magkakaiba ngayon yun. Oo. At saka, Yung 4 na yon, hindi naman isa lang ang lumalabas. Pag hindi bawal, yung iba, lalabas din yun. Kaya lalong dumami ang sasakyan.
Meron nga mga bahay, pare, 15 ang kotse. Kanya-kanya yun eh. May bawat... Kasi kailangan 2 kotse mo. Oh. Eh, kaya mo naman. Ganyan na nangyari dyan. Ito, Mr., Mrs. mga Dalawa, anak. tigalawa. Ayan, yun na. Patay tayo. Pati tayo dyan. Yan na nangyari. Ang meantime, ang napahirapan dyan, yung mga delivery. Kasi may mga araw silang bawal. So, kung ikaw nagninegosyo at any one time, 20% ng iyong capacity to deliver ay hindi mo kayang gamitin. Kasi sa 5 araw, sa 1 linggo, may 1 araw na hindi ka pwede mag-deliver. Eh, ibig sabihin ng isa sa 5 ay 20%. So, 20% po ng iyong capacity, hindi mo pwedeng gamitin. Hindi ho ako pwede ngayon. Eh, no wonder, tumataas ang presyo ng bilihin. Hindi, kumuha ka ng delivery, apps. Yan. Diyan ka magpa-deliver. May tanong ako, may master plan ba tayo sa public transport? Mayroon. Asan? Matagal na yan, i-update na lang nila dapat. Takantaka ako dito sa atin. Ang dami nating kalsada. Pero ang public transport, available lang po sa iilan. Yung mga main roads lang. Hindi ba pwedeng daanan ng mga public transport yung mga ibang kalsada na yan? Di ba yung sinasabi Yung loop natin? na Yung sinasabi loop? mo, umiikot. Asan kasi yung plano? Asan yung plano na yun? Kaya ngayon, kaya kailangan, dahil malayo ka, hindi mo mahirap mapuntahan yung kung saan available yung public transport, ang pangarap mo, magkaroon ng kotse. Sa iba, ang mga New Yorker, ayaw nga nilang kumuha ng lisensya eh. Bakit ako mag-drive? Sarap-sarap ng... Sarap ng So, alam mo, kung New Yorker, na native New Yorker, hindi sanay walang mag-drive. driver's license. Hindi sanay mag-drive pati yun. Mababangga yan. Sana ganun dito sa atin. Hindi eh. Ang mga polisiya natin, puro mga band-aid. At saka pang Whereas it's staring us in the face, kailangan po talagang ma-revamp, ma-overhaul yung ating public transport system. Yan ang sinasabi natin na hindi lang reset, reform, lahat na. Lahat. Overhaul. Overhaul. Yung proposal ng DOTR ng labas, walang mangyayari po dyan. Hindi makakasolve yan. It's another band-aid solution. Yung yung ban on parking, good. Yan yung mga sinasabi natin, talagang overhaul. Kumbaga, talagang desperate times call for desperate measures. Yes. Paano mo mababawasan ang sasakyan sa kalsada? Number coding? What? Good luck. Ano po dyan? Talagang you have to reduce. Gawin mo magastos para gumamit ng kotse. How do you do that? May mga zone na bawal pumasok. Pagpasok mo dito, hindi ka pwede. Ganyan ang ginawa sa Tokyo, sa New York, sa Singapore especially. At doon sa Singapore, may quota pa. Ang number ng vehicles. Pag gusto mo ng whole day, pwede kang maggala sa Manila, ito. Ganito Ito ang ang presyo. babae mo. Pag ikaw hanggang lang, Paranaque to Makati, ito yan. Aha. Pag may Kaya kotse ka. nga nauso yung mga disruptor na ride sharing. Oo. Dahil Diyan sa napunta. problema sa public transportation. Dito sa atin, doon sa ibang, originally yung Uber, ay mga talaga pong mga gumagamit ng kotse yan. Halimbawa, papasok sila, gagamit ng kotse, pero member sila ng Uber, tapos pa bibigyan sila on the way na pasahero, may points sila. Talaga ride sharing. Sa atin, dahil sa kahirapan ng public transport, naging totoong negosyo po. Industry. Naging industry. Yan. Kaya At motor. Kaya nga tumipak yung Grab eh. Tsaka motor. Tsaka motorcycle taxi. Isipin mo, dahil sa kakulangan ng aksyon natin sa public transportation, ganyan na nangyayari sa Isipin mo, to move hundreds of people, ang yung mga
single motor, single ano, yan imbis na mass transit, ito. Ang mass transit mo. Sa ngayon, habang naghihintay tayo na infrastructure ng mass transit, ang bus po pwede. Yan, bus. Pero kailangan meron talaga Kailangan ruta. may plano yan May ng ruta. May ruta na maayos. Kung ako may sasakyan ako ng bus, Oo. magmula sa bahay ko hanggang dito, hindi na ako Oo. Di ba? Oo. Hindi, ang problema po, wala tayong ganun. Ilang sakay bago ka makarating sa pupuntahan mo. Yung example ko, yung pamangkin ko na from Paranaque to UST, naku po. Ano yun? 4 yun. 4 na sakay Liba. yun. Ngayon, naging 3 na lang, pero mahaba ang lakad. Mahabang lakad. Mahaba ang lakad. Tsaka buwis buhay doon yun. sa... Yan, pupunta ka sa LRT. Eto pare, may announcement ng LTO. Available na raw ang mga plaka ng motorsiklo Okay. sa mga ilang lugar. Hindi Hindi lahat, hindi Hindi lahat. lahat. Hindi lahat. Samantala, labas na labas ang maraming motorsiklo. Available at selected areas. Ayun. Pinakikita pa, ang dami ng plaka, oh. Nandun sa opisina. 13 million ang ano nyo backlog nyo Paano mo i-distribute lahat yun ng madalian? Hindi, kumuha kayo ng ano. Merong designated na mga delivery Okay. delivery boys ang LTO para dyan sa mga ganyan. Okay. Announcement po ito ng LTO do sa mga nagbumotor. Ako, kakatakot to. Kapag daw kayo ay walang license plate, flag down kayo ng LTO Nako, enforcers. patay na kayo. Ngayon, kung available yung plaka nyo, okay, nakasama nung LTO enforcer, nung patrol vehicle, kung available, ibibigay daw po sa inyo on the spot. Hayop. Thank you. Pero flag down ka muna. Ano hayop? Paano mangyayari na flag down ka, wala pala yung plaka mo doon sa patrol vehicle? Yari ka na. Yari ka. Bayad ka. Ganun ba yun? Oo, siyempre. So, ano tong scheme na to para kumita yung mga LTO enforcers? Yun ba? Hindi naman. Para magbigay. Kami na ho magde-deliver sa inyo pero i-flag muna namin kayo. Wala pala dito yung inyong plaka. Magkakaroon daw ng mga checkpoints eh. Ayan, nakita niya. So, checkpoint sa mga motorcycle. Yung mga checkpoint na yan, pag po nagmumotor kayo, kabahan kayo. So, magkakaroon ng checkpoint. Ipa-flag down kayo pag wala kayo license plate. Kung nandoon sa estasyon na yun, yung inyong plaka, ibibigay sa inyo. Ano kapalit doon? Hindi po nila sinabi. Yung situation na wala doon yung iyong plaka, Patay ka. Patay ka na. kapag daw po wala doon yung plaka, tutulungan kayo ng LTO enforcers na hanapin. Yung plaka nyo. Yan. Yung plaka mo pala, Ay, nandun sa Mindanao. Mindanao. Ba't napunta ka sa Mindanao? Yun yung binigay sa, alam mo, nagkakaroon ng ano dyan. Mga confusion. Ng racket. Racket pati. Racket. Kasi ang ginagawa ng mga iba, di ba, mura lang ang down payment para sa motor. Oo. Tapos dinodoble-doble nila. The same old receipt. Yan ang resulta. Nakapabayaan natin na ilang milyon, pare. 13 Galing, sa ano? motor. So ngayon, another problem to solve a previous problem. Mag-checkpoint ka. Sino ba ang tatamaan natin nito mga ano? Di ba yung mga tao? Siyempre. Nagbayad na nga yan. Nagbayad na nga yan sa mga LTO. Kumita na nga kayo sa mga yan. Hindi nyo pa nabigyan ng Yan yung serbisyong plaka. gusto. Ngayon daw po, sisimulan itong yung checkpoint system na yan. Checkpoint system. Sisimulan daw po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone. Kasi daw po, yan ang pinakamaraming motorcycle license plates na papel pa lang.
Hindi na issue yung mga motorcycle. Tagal na no, siguro 5 sira na yung motor, wala pang plaka. Papalitan ulit. Ang maganda pa doon sa kanilang announcement, hindi naman nila sinabi kung kailan magsisimula. Bilib na nakakatuwa naman tong LTO na to. Bakit ba ang ating transportation system pinamahala natin sa mga ganyang klaseng Mag-isip. Yung franchise nga, yung matagal na sinasabi ni Jonathan, ano ba? I-review nyo na yan. May mga rotang kulang-kulang, may mga rotang sobra-sobra. At may mga kalye na kailangan na ng public transport, wala pa rin. Wala tayong magagawa dyan, pare. Ngayon, may epidemic na raw sa Quezon City ng threshold, epidemic threshold. Yan pong leptospirosis. Sobrang dami. Ano to yung baha eh? Ano kaya solusyon dyan, parang Jonat? Huwag na lang tayong lumusong sa baha. Paano kung kailangan mo maghanap buhay? Ito nakakatuwa. Mag-distribute ka ng maraming bota. Hindi hanggang baywang eh. Hindi ang mga baha eh. Oo. Patay ka na. Patay ka na. Hanggang baywang. So unavoidable yung mga sakit na ganyan. Dahil kailangan lumusong ng mga tao eh. Yan po ang nagagawa ng inconvenience na sinasabi Ni Secretary Pangalanan. Ma'am, nagkakasakit na nga yung mga tao, hindi na po inconvenience yan. Matter of life. Magsuot kayo ng, wala bang rubber na suot? Hindi, magbangka na tayo. Bangka. Hindi, Rubber boat. Pagbaba mo sa bangka. Ayun na nga pala. Paano yun? Paano yun? Laki Di ka ng naman, problema di ka naman natin. pwede nandun ka lang sa bangka. Kasi po hindi normal yan, may tubig ang kalsada eh. Dapat tuyo yan eh. Hindi naman swimming pool ang ginawa nyo eh. Hindi Kali nga eh. Hindi nga, grabing inconvenience sa ata ito Para malupit yung inconvenience na to Yung isang inaanak ko nga na nasa tinaasan kasi yung kalye nila sa BF. Okay. Sabi niya, okay. Kumusta ka dyan? Okay naman kami tito kaya. Ba't di ka pumapasok? Hindi eh. Paglabas ko, swimming pool eh. Kailangan ko lumangoy. Paano yan? Anak ng wet. Tapos, ang gagawin natin, magmi-meeting sila. Di solve na yung problema, nag-meeting na eh. Hindi ba kailangan ng aksyon? Sabi po ng Department of Health, meron daw libreng hepatitis testing, treatment and vaccination sa lahat po ng public health facility. Diyan magsisimula muna sila sa Central Luzon. Libre yan Pare, hindi sagot ng PhilHealth to Libre. Sabag ginagamit ng PhilHealth yung pera? Ayan. Yan ang dapat natin tingnan. Hindi, ngayon, tinataasan yung mga rates para sa mga specific na mga diseases at lahat. Tapos Ibig sabihin na rates, yung sagot ng PhilHealth. Sikat ng PhilHealth. Doktor, o kaya medicine, o kaya hospitalization. Ganun. Di kikita na naman yung mga private hospitals. Yung nga sinasabi natin, sana naman palakasin natin yung public health system, hospitals. Kung magkaroon ba tayo ng mala PGH na hospital. Bawat region lang, meron yan. Maganda. Meron naman tayong... Kaya, pwede ba mag-finance ang PhilHealth? No? Pwede, no? Pwede. Dapat pag-usapan siguro yung pag-isipan. Kasi... Hindi, kinukuha ni Ralph Recto yung pera ng PhilHealth. Hindi naman daw kailangan. Anong hindi kailangan? Ang ginagawa naman ni Sec Herbosa ngayon, meron kasing dati na mga... Kasi devolve ang healthcare. So, yung LGUs. Yung mga LGUs, binabalik sa national government. Yung iba, so meron na silang 87 na national government or Department of Health managed. Health facilities. Kailangan lang dagdagan yun ng mga equipment, personnel, medicines at lahat. Tsaka specialized. And yung kasi yung mga city hospitals po, town hospitals,
Hindi naman kailangan mga high-tech yan Yes. lahat. Basta yung mga Basic. immediate needs. Yes, mga basic. Kayang alagaan. Tapos barangay level, meron din dapat na Meron. health center. Pagkatapos, Hindi dapat yun nang unahin nating gastusan. yun. At saka yung technology. Kasi hindi ka na kailangan pumunta sa ospital eh. Aha. Kailangan may technology ka lang, yung konsultasyon ma-workout. Pero itong ano po kasi, yung hepatitis, preventable naman yan eh. Dahil meron na nga tayong vaccine eh. For that. Oo nga, di magpa-vaccine na ho kayo. So, gagawin ng Department of Health libre yan. Ayan ako, nandito na. Eto na! Andito na, oh. Yan. Ano Ayun, yan? tumayo. Nako, Masikip. masigip pa rin. Oo, nasisikip pa. Pero hindi, dadalay pa dugo dyan. Hindi naman gano'ng kasikip eh. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal, ito Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na siya. Ito na! Oo! Hindi po, ano ba ang gagawin dito? Magre-report. Magre-report. Nako, nakamasikip. Ito na! Ang ating award-winning Best Dress Broadcast Journalist Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas!